Magbubukhang liwayway nang umpisahan ni Blair ang pag-aani ng kanilang tanim na mais sa kanilang maliit na sakahan. Taon na naman kasi ng kanilang pag-aani. Maliban sa mais, mayroon ding palay, mga gulay at ang mga alagang kambing at baka. Nakangiti si Blair na naglalakad patungo sa maisan, dala ang kanyang napakalaking sako na paggagamitan sa kanyang pag-aani. Nais niyang ibenta ang maaaning mais sa ibaba ng bundok upang makabili ng kanyang bagong libro. Nadatnan pa ni Blair ang kaibigan na si Nora na may dalang bilao naman upang paglagyan ng mga tanim na talong at kamatis. "Bababa ka ba mamaya sa gilid ng daan? Samahan kita magbenta ng mga tanim natin. May nais din kasi akong mabili at pinag-iipunan ko ito," ani ni Nora kay Blair. "Kaya nga ako narito upang makaipon ng pera dahil bibili ako ng mga bagong libro na maaari kong aralin para makababa na ako ng bundok. Nais ko talaga na pumasyal, lalo na ang manirahan sa syudad. Tanda mo ang sinabi ni Fiona sa atin nung nakabalik siya rito sa baryo, na maganda daw ang syudad at marami kang matututunan. Ang mas nakakahanga pa ay kung paano siya magsalita ng wikang Ingles." Namamangha pang sambit ni Blair sa kaibigan. "Bakit naman kasi hindi ka hinahayaan ng iyong inay at itay na makapag-aral sa elementarya at high school kung hindi naman sapat ang kanilang kaalaman na itinuturo sa'yo?" May inis sa boses ni Nora nang sambitin ito sa kaibigan dahil alam niya kung gaano kamiserable ang buhay ng kaibigan sa poder ng mga magulang nito. "Hindi kasi nila kaya na pag-aralin kami ni Bitog, kaya hindi na talaga ako napag-aral pa ni Itay. Saka sapat naman ang mga tinuturo nila dahil marunong akong bumasa at magsulat. Pero hindi pa rin tama na ikulong kanila dito sa bundok. Alam ko na sanay na tayo sa ganitong pamumuhay, pero nais ko rin makababa at makarating ng syudad. Nais kong abutin ang pangarap ko na maging artista, tulad ng mga nakikita ko sa telebisyon ni Cardo sa ibaba ng bundok." Saka pinitas ni Nora ang mga talong sa kanyang harapan at inisa-isang nilagay sa dalang bilao. "Mag-iipon lamang ako at saka ako sisilip sa ibaba ng bundok," ani ni Blair at saka na nag-focus sa kanyang pag-aani ng mais. Si Blair Torres ay isang 25 taong gulang na anak ng mag-asawang ganid sa pera. Isa siyang pinabayaan na anak habang ang kanilang pansariling kagustuhan ang inatupag. Sa baryong ito, walang halaga ang panganay ng babaeng anak, kaya gano'n na lamang ang pagkawalang pakialam ng sariling magulang. Sa edad ni Blair, masasabi mong isa siyang mangmang dahil sa kakulangan sa kaalaman sapagkat hindi siya hinayaan ng sariling magulang na makatuntong sa eskwelahan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit isa lamang ang palaging sinasabi sa kanila, na mahirap ang buhay. Ang kanilang baryo ay nasa bundok kung saan malayo sa kabiasnan, walang kuryente at tubig. Umaasa lamang sila sa maliit na balon at ilaw na gawa sa gas na nilagyan ng tela upang kanilang maging ilaw sa gabi. Ang buhay sa ibaba ng bundok ay pinagbabawal sa kanila dahil marami daw ang masasamang tao na bibilugin lamang ang kanilang mga ulo. Ngunit sa kabila ng pagiging huli ng baryo nila sa buhay syudad o kahit man lang ang probinsya, masasabi ni Blair na puno ng kayamanan ang lupang kinatitirikan nila. Sa ilalim nito ay ang mga ginto na matagal nang nais ang kinin ng mga ganid sa salapi. Ang mga taong galing sa syudad na nais gawing minahan ang kanilang baryo. Matapos mapuno ni Blair ang kanyang sako ng mais, 30 minuto pa ang kanyang nilakad upang makababa lang sa paanan ng bundok. Nais niyang ibenta ang mga ito upang makabili siya ng mga bagong libro. Kasama ng mga katulad niyang nagbebenta ng kung ano, inilatag din niya ang mga paninda upang ialok sa mga sasakyang dumadaan. "Ganda. How much is your corn?" Tanong ng lalaking sakay ng makintab na sasakyan na huminto sa kanyang paninda. Napaisip bigla si Blair dahil napag-aralan niya ang salitang ginamit ng lalaki. 20. Can you give Napakamot pa si Blair sa kanyang ulo dahil hindi niya maalala ang Ingles ng 1 kilo. 10 many. Anya pa sakalang sinabayan ng tawa upang mapagtakpan ang nararamdamang kahihiyan. "I get it. Please give me 20 pieces. Sabi pa ng lalaki. Hindi talaga maintindihan ni Blair ang sinabi nito, kaya ibinalot niya ang 30 mais, saka inabot sa lalaking bumibili. Inabutan naman siya nito ng 500, kaya nanginig ang kamay ni Blair dahil wala siyang panukli.
Sir, wala po ba kayong 50 lang? Masyado po kasing malaki ang pera mo. Wala po akong ipang susukli. Anya pa. Keep the change. Ani pa nito saka pinaharurot ang sasakyan paalis. Laking tuwa ni Blair dahil ang laki ng kinita niya ngayong araw. Nang maubos na ang kanyang paninda, napagpasyahan niyang umuwi na ng bahay. Subalit naabutan niya ang kanyang itay at inay na may kausap na lalaki. At ganoon din ang iba pang mga kapitbahay nila. Hindi namin ibibigay sa inyo ang lupain namin dahil sa amin ito. Walang nagsasabi na pag-aari niyo to. Mrs., wala sa batas na maaari niyong tirhan ng paan ng bundok dahil delikado ito. Bibigyan namin kayo ng 1 buwan upang umalis rito dahil kailangan na namin umpisa ng pagmimina. Sabi ng lalaki na may katabaan. Hindi mo kami mapapaalis dito dahil hindi niyo pag-aari ang lupain ito. Ibinigay sa amin ito ng dating nagmamay-ari ng lupa. Hinisakop ng bundok ang lupain namin at kahit anong sabihin niyo ay wala kayong karapatan na paalisin kami. Kung nais niyong magmina, doon kayo sa kabilang panig ng bundok dahil hindi namin yung pag-aari. Buong tapang nasingit ni Blair sa mga lalaking madalas silang harasin at paalisin sa kanilang tahanan. Ang lapag ng bundok kung nasaan ang sakahan at ang paan ng bundok kung nasaan ang mga bahay nila, ibinigay sa kanila ng matandang lalaki na dating nagmamay-ari nito. Si Blair ang tanging nakakaalam sa kontrata dahil sa kanya isinalin ang karapatang ito. Huwag kang makialam sa usapang matanda babae. Hindi ikaw ang kausap ko, kundi ang mga magulang mo. Ako ang may karapatan na makipag-usap sa inyo dahil ako ang magpapatunay na sa amin ang lupain ito at wala kayong karapatan na paalisin kami. Hindi ba nakarating na rin ito sa nakakataas at hindi nila inaprubahan dahil hindi ito sa inyo? Umalis na kayo sa bayan namin at huwag na muling babalik. Malakas na sigaw pa ni Blair sa mga lalaki. Umalis naman ang mga ito sa ngayon, kaya naman napahinga kahit papano ng maluwag ang mga taong narito. Ngunit ang hindi inaasahan ni Blair ay nang makatanggap siya ng isang sampal sa kanyang ina. Inay, para saan po yun? Nahihintakutan pang tanong ni Blair sa ina. Ang kapal na mukha mong magliwaliw habang kami dito ay hinaharas ng mga siraulong lalaking yon? Bumaba ka na naman, hindi ba? Para makapagbenta at ibili ng walang kwentang libro ang perang kinita mo? Inay, wala naman po akong nakikitang masama sa pagbili ng libro dahil nais ko pang matuto. Turan pa ni Blair sa ina kaya muli siyang nakatikim ng sampal. Huwag mong sayangin ang pera mo sa mga lintik na libro na yan. Ang iniisip mo dapat ay kung paano mo mapapagtapos ang kapatid mo sa high school dahil siya ang mag-aahon sa atin sa hirap. Alam mong walang kwenta ang buhay ng mga kababaihan, kaya wag mo nang tuparin ang ambisyon mo. Inay, hindi totoo yan. Dahil kilala mo si Fiona, hindi ba? Isa na siyang magaling na guro. Hindi naman porke babae tayo ay wala na tayong kayang gawin. Nagsusumikap po ako para dumami pa ang mga nalalaman ko at Isa kang mangmang. Kahit anong pagsusumikap mong matuto ay hindi pa rin sapat upang maging katulad ka ng mga taong hinahangaan mo. Huwag kang magsayang ng pagod sa alam mong hindi para sa'yo. Ipapakasal kita kay Berto na magtigil ka na sa kahibangan mo. sigaw pa ng kanyang ina kaya naman nakaramdam na matinding takot si Blair. Inay, hindi niyo po maaaring gawin yan. Pagsusumamo pa ni Blair. Ipapakasal kita nang hindi mo na maisip pang matuto. Dahil tandaan mo, Blair, ang pagiging mangmang mo ay mananatili habang buhay. Dahil ipinanganak kang ganyan. Pakiramdam ni Blair ay tagos sa kanyang pagkatao ang mga sinabi ng sariling ina. Awang-awa naman ang mga taong nakasaksi ng masakit na katotohanan. Napayuko na lamang siya habang lumuluha dahil lalo siyang pinanghihinaan ng loob upang tuparin ang kanyang pangarap. Ito ang makapagtapos ng pag-aaral. Hawak ni Ace ang kanyang sentido dahil sa sakit ng ulo na pinararanas na naman sa kanya ng kaibigan na si Alistair. Pumasok na naman kasi ito sa isang gulo kung saan siya na naman ang kukuning abogado upang makalabas ito ng presinto. Ang kaibigan na naging tinikna sa kanyang lalamunan ngunit anong magagawa niya? Isa siyang magaling na abogado at trabaho niyang ipagtanggol ang mga naaapi. Attorney Santiago. Tawag pa sa kanya ng kasamahan sa trabaho at ito ay si Attorney Leila. Please come in, Attorney Leila. Anya. Naglakad sa kanyang harapan ang magandang attorney, suot ang fitted skirt at puting polo. Hindi na iba kay Ace ang pagbibigay ng motibo sa kanya ng dalaga,
ngunit hindi niya makita ang sarili na patulan nito. Pwede ka bang yayain sa isang dinner? Naipanalo ko kasi ang kaso ng kliyente ko, kaya nais ko sanang mag-celebrate. I'm sorry, pero marami pa kasi akong kailangan na tapusin na report. Siguro sa susunod na lamang kapag hindi na ako busy. Banayad niyang pagtanggi. Hindi mo ba talaga ako mapagbibigyan ngayon? Malanding sabi pa nito at saka umupo sa kandungan ni Ace. Pigil na pigil ni Ace ang sarili na wag itong itulak dahil may respeto pa siyang natitira para rito. Please move, Attorney Leila. Ace, alam kong gusto mo rin ako at alam mong gagawin ko ang lahat para mapasakin ka. How about isang gabi lang para malaman mo kung gaano ako makakabuti sa'yo? I said move, Attorney Leila. I don't have time for your shits. As long as I can. Ayaw kong bastusin ka kaya bago pa ako mawala sa wisyo. Please lang, lumayo ka. Mahinahon pa ring sabi ni Ace. Padaskol na umalis ang babaeng attorney na galit dahil sa paulit-ulit na pagtanggi sa kanya ng binata. May sasabihin pa sana ito nang bigla na lamang pumasok ang isa pang lalaki na may kasamang matandang lalaki. May dala pang mga gulay ito na isang sako. Pasensya na, Attorney San Diego. Pero nagpumalit kasi siyang makapasok dito at gusto ko raw makausap. Please get out, Attorney Leila. Oras na ng trabaho ko, kundi mo sana mamasamain. Malamig na utos ni Ace sa babae bago inayos ang butones ng polo sa harapan na kaninang natanggal ng babae. Attorney, nagmamakaawa po ako na tulungan kaming mabawi ang lupang ipinamana sa amin. Inangkin ito ng mga tao upang gawing minahan ng bayan namin. Pakiusap, pinalis nila kami sa aming tirahan at ngayon, 100 pamilya ang nawalan ng kabuhayan na tirahan. Lumuhod ang matandang lalaki at saka nag-iiyak sa harapan ni Ace. Pusong mamon si Ace kahit na matigas siyang tingnan sa panlabas na anyo. Hindi kinakaya ng puso niya sa tuwing isang matandang lalaki ang nagmamakaawa sa kanya dahil naaalala niya ang kanyang ama noon. Tumayo po kayo at mag-usap tayo ng maayos. Huminahon ang matandang lalaki at saka sumunod sa lalaki. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanila sa loob ng 1 linggong pakikipaglaban sa mga taong gustong angkinin ng kanilang lupain. Ang anak ko ang nakakaalam na sa amin ang lupain na iyon. Kaya sana isama mo ang anak ko sa paglilitis upang mabawi namin ang lupain. Ito lamang ang kinaya kong pambayad sa ngayon. Inilapag ng matandang lalaki na may ngiti na sa labi ang isang sakong mais, 2 bibe at ang mga gulay na galing pa sa taniman. Sigurado po ba kayo na ang anak niyo ang magpapatunay na sa inyong lupa? Wala naman pong kaso sa akin na isama dito sa syudad ang anak niyo. Pero ang napag-usapan po ay gagawin ko lamang ang makakaya ko. Sabi ni Ace. Opo, attorney. Yun lamang po ang nais ko na may paglaban. Ang lupain namin. Maraming salamat po. Yumuko pa ang matanda pero pinigilan ito ni Ace. Paanong ang iyong anak lang po ang magpapatunay na sa inyo ang lupa? Anong ebidensya po ang magpapatunay na siya ang makakapagbigay ng malakas na ebidensya? Seryosong tanong ni Ace sa matanda dahil maski siya ay hindi maisip kung anong ebidensya ito. Ang lupain na sinasabi ng Ginoo sa kanyang harapan ay isang land reform kung saan pag-aari ito ng bansa at wala nino man ang nagmamay-ari nito. Hindi rin tama ang ginawa ng mga ganid na tao na gagamitin ang maduming batas upang makuha lamang ito. Ang anak ko lang po ang nakakaalam dahil sa kanya iniwan ng lupa bago pumanaw ang nagmamay-ari ng lupa. Sagot ng Ginoo. Hindi ko maipapangako na mailalaban natin ang karapatan niyo sa lupa, ngunit gagawin ko lamang ang makakaya ko. Kailangan ko makausap ang anak mong babae para mas mapag-aralan na magiging kaso niyo. Ani pa ni Ace na nagpatahimik sa matanda. Nagpaalam na ang Ginoo na uuwi na sa kanilang tahanan. Iniwan nito ang munting bayad sa pakikipag-usap sa kanya. Ipipikit na sana ni Ace ang kanyang mga mata nang muling maramdaman ang pagbukas ng pintuan. Tama ba ang narinig ko? Natutulungan mo ang matandang lalaki na yon na mabawi ang lupain na hindi naman kanila? Salubong ni Attorney Leila. Hindi ba nakiusap ako na hayaan mo muna ako mapag-isa? Nababaliw ka na ba? Isa kang magaling na abogado. Hindi mo dapat tinanggap ang gusto ng matandang yon dahil alam mo sa sarili mo na balik ko na ang katwiran niya. Ang lupang kinatitirikan nila,
at kabuhayan nila ay hindi sa kanila. Paano mo sila matutulungan? Galit na galit si Leila. Daig pa nito ang inagawan ng lupa. Ang kaninang kalmado pang mukha ni Ace ay napalitan ng pagkayamot. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito, attorney? Isa ka ba sa mga humawak nito noon? O isa ka sa mga taong hinayaan na mawalan ng lupain ng lahat na magsasaka? Nabigla si Leila sa naging bintang sa kanya ng binata. Naglikot din ang kanyang mga mata dahil hindi siya nakaligtas sa mga sinabi nito. Isa siya sa mga humawak ng kaso sa mga magsasaka na nawalan ng lupain. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Ang sa akin lang ay walang kwenta ang gusto mong gawin. Nagsasayang ka ng oras sa mga taong wala namang ambag sa lipunan Shut up and leave. Ako ang magdedesisyon kung tutulungan ko ba sila o hindi. Wala kang karapatan na questionin ang kakayahan ko, Leila. Huwag mo isali ang relasyon natin sa trabaho dahil wala tayo nun. Hindi porket naging pasensyado ako sa'yo ay may karapatan ka ng pangunahan at pangaralan ako. Madiing sabi ni Ace na nagpatigil sa bibig ni Leila. Wala na itong sinabi, bagkus aligaga itong lumabas ng opisina ng lalaki. Kagat ang labi at nagpupuyos sa galit dahil alam ni Leila na wala siyang laban sa lalaki. Muling bumalik si Ace sa kanyang upuan at hinanap ang files sa secret files ang kaso na sinasabi ng matandang lalaki. Nabasa niya na maraming minero ang umaangkin sa bayan dahil sa dami ng mga ginto sa ilalim ng lupang kinatitirikan ng mga bahay. Umabot na rin sa Supreme Court ang kaso, ngunit ayaw pa rin sumuko ng mga ganid sa salapi. Tinawag pa ni Ace ang kanyang tauhan na mabilis naman pumasok sa kanyang opisina. Yes po, sir. Ani pa nito. Pakisundo bukas si Blair Torres at dali mo siya sa mansyon ko. Utos nito na kinatango ng tauhan. Pinapatunog ni Ace ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa habang tangan ang larawan ng dalaga. Inabot ito ng matandang lalaki na humingi ng tulong sa kanya. Napaka-inosenteng babae, ngunit may kakaiba sa itsura nito. Nanginginig ang mga kamay ni Blair habang nakaupo sa malaki at marangyang sala ng mansyon ni Ace. Madaling araw pa lang, sinundo na ng hindi kilalang lalaki si Blair. Ito raw ang tutulong sa kanila upang mabawi ang lupang kinimkim ng mga taong ganid. Iha? Uminom ka muna nitong tsaa habang hinihintay mo si Ace na makabalik? Masyadong busy ang batang iyon, kaya pagpasensyahan mo na kung ikaw ay naghihintay. Ngiting ani ng ginang na sa tansya ni Blair ay nasa 60. Mabait ito at may maamong muka, kaya naman naging panatag si Blair. Ayos lang po, Nay, dahil ako naman po ang may kailangan sa kanya. Pumukas ang napakalaking pinto, kaya naman napatingin din si Blair doon. Isang makisig na lalaki ang pumasok, suot ang isang mamahaling damit. Nagbigay ng kakaibang epekto ang nakakunot nitong kilay, kaya naman kumabog lalo ang dibdib ni Claire. Ayan na pala si Ace. Dinig pa ni Blair na sambit ng matanda. Tumitig sa kanya ang binata, kaya naman halos mangatog ang binti ni Blair. Iba ang otoridad nito. May malakas na puwersa na humihila kay Blair upang mas titigan ang mukha nito. Are you Blair Torres? Tanong pa ng lalaki sa wikang Ingles. Namulas si Blair dahil naintindihan niya kahit papano ang sinabi nito kaya tumango siya. Follow me. Sabi nito ulit kaya naman sumunod si Blair dahil alam niya ang salitang iyon. Sinabi sa kanya ni Nora. Kinausap ako ng ama mo para mabawi ang lupain niyo sa mga minero. Pero may isang tanong lang ako. May pruweba ka ba na magagamit natin para sabihin na sa inyo ang lupain? Napahinga ng maluwag si Blair dahil nagsalita ng Tagalog ang binata. Opo sir, ako po talaga ang nakakaalam na sa amin ang lupa. Sigurado ka? Hindi ito isang laro, Miss Torres. Sa maliit na pagkakamali lang, maaari tayong matalo sa kaso nyo. Kabado man ngunit pinanindigan ni Blair ang sinabi. Sigurado po ako sir, ako po ang magpapatunay na sa amin ang lupa. Determinadong sabi niya. Good. Sa ngayon, dito ka muna titira sa poder ko. Hindi madali ang mga hearing dahil kailangan natin itong pag-aralan upang manalo tayo. Kailangan kita rito, kaya dito ka titira. Aalis din naman si Nay Eva at ipapalit ko si Carlene upang makasama mo araw-araw. Hindi maunawaan ni Blair, kaya sumang-ayon na lamang siya.
Lumipas ang mga araw at namimiss na ni Blair ang buhay sa baryo nila, lalo na ang kanyang kaibigan na si Nora. Nais niyang ipakita sa kaibigan kung gaano kaganda ang mansyon, kung gaano ka-high-tech ang mga gamit, lalo na ang kanyang kutsyon na tinulugan na parang ulap sa lambot. Good morning, Blair! Salubong sa kanya agad ng bagong kasamahan sa mansyon na si Carlene. Ito ang makakasama ni Blair sa mansyon habang naghihintay sila ng hearing. Mabilis niyang nakapalagayan ng loob ang dalaga dahil kalog ito at mabait. Ang aga mo naman nakangiti. Hindi ka ba napapagod na lagi ka nalang masaya? Saka, hindi ka ba naiinip dito? Nais ko sanang magtanim kaso wala akong makitang mga binhi. Sabi ni Blair. Magtanim ng ano? Gulay. Wala kasi akong magawa kundi ang tumitig sa mga bintana o kaya ang matulog. Bagot na talaga ako. Ngumuso pa si Blair dahil ngayon lamang niya naranasan ang ganitong pagkabagot. Hindi ka nanonood ng TV sa silid mo? Ang alam ko ay may TV sa bawat silid na nandito. Saka, wala ka bang cellphone? Pwede kang kumonek sa wifi at manood ng kung ano sa social media. Sabi ni Carlene saka itinuro pa ang malaking telebisyon sa living room. Wala naman ako makita dyan kundi ang madilim na iyan. May nakikita ka ba dyan na hindi ko nakikita? Saka, isa pa, wala akong cellphone at hindi ako marunong kumamit. Saan ka galing? Sa bundok? Hiyaw ni Carlene dahil sa pagkabigla ngunit siya na rin ang tumahimik nang maalala na literal na galing sa bundok ang babae. O siya, at ikaw ay tuturuan ko kung paano gamitin ang telebisyon. Pinakita ni Carlene kung paano buksan ang telebisyon, kaya naman hindi napigilan ni Blair ang sobrang paghanga. Tapos, ito naman ang pindutin mo kung gusto mong palitan ng channel, okay? Kung gusto mo naman manood ng mukbang, ito ang pindutin mo. Anong mukbang? Inosenteng tanong pa ni Blair. Yung mga taong patay gutom na hindi namimigay ng mga pagkain na nilalamon nila? Basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko kasi aalis muna ako para mamalengke ng pagkain natin dahil lubos na ang stocks. Nakuha naman ni Blair ang sinabi ng kaibigan kaya naman nagpaalam na ito upang umalis. Pinagsawa ni Blair ang kanyang sarili sa panonood ng kung ano nang maramdaman niya ang pagtunog ng tiyan. Nagtungo siya sa kusina, ngunit wala siyang makitang kahit na anong pagkain. Dahil hindi na kinaya ni Blair, kinuha niya ang tirador na dinala niya saka lumabas ng mansyon. Kumuha na rin siya ng mga tuyong kahoy. Napangiti siya ng malawak nang makita ang ilang ibon na namamahinga sa taas ng puno. Tinirador niya ang mga ito kaya naman may makakain na siya. Pumasok siyang muli sa kusina at naghanap ng kaserola. Hindi naman siya nabigo, kaya naman nagawa niyang linisin ang mga ibong nakuha. Sa maputing tiles, doon niya sinalansa ng mga kahoy at saka walang pagdadalawang isip na sinindihan. Walang mapaglagyan ang tuwa niya na magsimula ng umusok at umapoy ang mga kahoy. Sa kabilang banda naman ay si Ace na kararating lang ng mansyon at sobrang pagod sa ilang gabing pagkapuyat. Ilang araw na rin niya hindi nakikita si Blair. Kaya naman kung anong kaluluwa ang sumapi sa kanya at nagawa niyang umuwi ng mansyon. Sa pintuan pa lang ng mansyon, sumalubong na sa kanya ang makapal na usok. Nabitawan niya ang mga dalang gamit at saka nagsisigaw habang hinahanap si Blair. Blair! Blair! Ace, nandito ako! Sigaw naman pabalik ng babae. Anong nangyari? Bakit hindi ka humingi ng tulong kung nasusunog ang mansyon ko? Nag-aalalang sambit ni Ace. Pasensya ka na, hindi pa kasi masyadong tuyo ang mga kahoy na kinuha ko sa labas kaya lumikha na makapal na usok. Hindi pa kasi luto ang mga ibon na hinuli ko. Mas nangunot ang noo ni Ace nang makita ang ginawa nito sa maputing lapag. What are you doing? Bakit ka nagluluto dyan? At ano ang mga daga na yan? Hindi yan daga, kundi ibon na kinuha ko sa labas at saka wala naman kasi akong makitang pagkain dito sa napakalaki mong kusina. Nagugutom na kasi ako. Natampal ni Ace ang kanyang noo nang mapagtanto ang nangyari. Hindi pumasok sa kanyang isipan na isang mangmang ang dalaga. Lumaki ito sa bundok, kaya ang labas ng bundok ay bago sa kanya, lalo na ang mga high-tech na gamit. Galit ka ba, Ace? Mahina pang tanong ng dalaga na parang humaplos sa puso ni Ace. Damn, that innocent face and soft voice.
Anya pa. Ano? Sorry hindi talaga ako maalam sa wikang Ingles. Hindi kasi ako nakapag-aral. Nahihiya pang amin ni Blair sa kanya. Ace felt bad dahil sa sinabi ni Blair. Hinila na lamang niya ito at nagtawag ng mga dati niyang kasambahay upang linisin ang ginawa ng dalaga. Nag-order na lang din si Ace ng pagkain para sa dalaga. Pinanood niya kung paano kumain ng dalaga. Ngunit muling nangunot ang kilay ni Ace nang makaamoy ng sinigang na bayabas. What's that smell? Tanong niya sa sarili at hinanap ni Ace kung saan nanggagaling ang amoy sibuyas. Bakit? Natatakot pang tanong ni Blair nang mas lalong mangunot ang kilay ni Ace. Kailan ka uling naligo? Tanong ni Ace kaya naman naubos si Blair nang wala sa oras. Hindi pa ako naliligo simula nang dumito ako. Pag-amin pa ni Blair. But why? May banyo at kumpleto ang mga gamit doon. Bakit hindi ka naliligo? Namula lalo ang pisngi ni Blair dahil ilang beses niyang sinubukan na maligo ngunit wala talaga siyang mahanap na balon. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ipanliligo. Wala kasi akong mahanap na balon, Ace. Wala akong maigib na tubig kaya hindi ako makaligo ng maayos. Ayaw ko naman kunin ang tubig ng mga isda mo kaya nagwisik-wisik na lang ako. What? Hindi alam ni Ace kung magagalit pa siya o matatawa. Iyon yung bahay ng orange na isda. Humihingi ako sa kanya ng konting tubig para mabanlawan ko ang mukha ko. Ninuso pa ni Blair ang maliit na aquarium kung nasaan ang mga alagang isda ni Ace. What the hell? Naibulong ni Ace dahil sa sinabi ng dalaga. Pakiramdam ni Ace na lagas ang buhok sa bunbunan niya sa stress na nararamdaman niya ngayon. Gusto rin niyang pisilin ang pisngi ng dalaga dahil sa pagiging pasaway nito. Suot ang magandang bestida na binili pa ni Ace sa ibang bansa nang kailanganin nitong daluhan. Ngayong araw ang hearing upang makuhang muli ni Blair at nang bayan nila ang dating lupain. Sa sasakyan pa lang hindi na mapakali si Blair dahil sa kabang nararamdaman. Nakapag-practice naman sila ni Ace ng mga sasabihin niya sa korte. Ngunit naroon pa rin ang takot na baka makagawa siya ng hindi maganda. Ace, paano kung hindi ko magawa ng maayos? Paano kung hindi ko maunawaan ang mga sinasabi nila? Nag-aalalang tanong niya kay Ace. Just relax at huwag kang kakabahan. Basta makinig ka lang sa akin at huwag kang magsasalita ng maaari nilang gawing panlaban sa atin. Paano kung may masabi ako? Everything will be alright, okay? Gagawin natin ang lahat para makuha natin ang lupain nyo. Tandaan mo ang mga tinuro ko sa'yo, okay? Pagpapagaan ni Ace sa kabang nararamdaman ng dalaga. Hinalikan niya pa ito sa noo bago muling bumalik sa pagmamaneho. Maraming tao sa loob ng korte at naroon sa kanan ang mga lalaking umagaw sa lupain ni Blair. Sinamaan pa ng mga ito ng tingin ng dalaga kaya naman nagsimula na naman mga tog ang mga tuhod ni Blair. Nagsimula na nga ang hearing at si Blair bilang nasasakdal hindi niya magawang maiangat ang kanyang ulo habang umaatake ang kabilang panig. Your Honor, ang lupain na sinasabi nilang kanila ay hindi totoong sa kanila. May ebidensya ako na magpapatunay na ang lupang sinasabi nila ay hindi nila pag-aari. Sabi ng lalaki sa kabilang panig at saka pinakita ang isang maliit na papel kung nasaan ang pirma ng dating nagmamay-ari ng lupain na kinatitirikan ng 100 mga mamamayan. Inabot ng abogado sa kabilang panig ang ebidensya sa judge. Saka ito tumingin sa panig ni Blair dahil alanganin na ang sitwasyon. Anong masasabi mo, Attorney San Diego, sa ebidensya na sinasabi nila? Malinaw na ang lupain na iyon ay hindi pag-aari ni Numan. Binili nila ang lupain na iyon upang maging minahan. Kaya may karapatan silang paalisin ang mga mamamayang naroroon. Your Honor, you know me well na hindi ako basta lalaban ng ganito kung alam kong wala sa panig ang taong pinagtatanggol ko. Ang lupang sinasabi ng kliyente ko ay kanila ang lupain iyon bago pumanaw ang dating nagmamay-ari nito. Gusto kong humingi ng maayos na investigasyon upang malaman kung wala nga bang nagmamay-ari ng lupain. Malamig na sambit ni Ace. Ikaw na sasakdal. Ano ang patunay mo na sa inyo ang lupaing iyon? Ang judge naman ay tumingin ng direkta kay Blair. Sa amin ang lupa, dahil pinamana sa amin ito ni Lolo Bernard. Iyan ang huling sinabi niya sa akin bago siya pumanaw, na magiging amin ang lupa at walang ibang magmamay-ari nito.
Hindi sapat na dahilan ang sinasabi mo. Dahil ang pagsasali ng salita ay hindi ebidensya. Hindi ito laro upang yan lamang ang mabibigay mong katunayan. Nanlamig ang buong katawan ni Blair dahil sa sinabi ng matanda sa harapan niya. Hindi niya napigilan na tumayo at magalit kahit na sinusubukan siyang pigilan ni Ace. Ano bang alam mo? Naroon ka ba nung sabihin ni Lolo Bernard yon? Kanya ba talaga kayong mga taga-syudad? Basta may pera ang tao ay hahayaan niyong manalo? Wala man lang sa isip niyo na may 100 pamilya ngayon ang nasa daan o palaboy-laboy sa daan? Blair, that's enough. Ani ni Ace. Hindi, Ace. Sumusobra na sila. Dahil sa pagiging ganid nila sa lecheng lupain, ni minsan ba hindi nila naisip na ang sisirain nila sa pagmimina ay magdudulot ng landslide pag tag-ulan? Ang sasama niyo? Enough! Hindi ako naging judge upang pangaralan lamang ng isang tulad mo. Ang kasong ito ay tapos na. At ikaw babae, ay bumalik ka kung saan ka lumaki dahil wala kang alam sa ganitong batas. Tungkol naman sa'yo, Attorney San Diego. I'm so disappointed. Saka pinukpok ng judge ang maliit na nasa harapan nito gamit ang maliit na martilyo, simbolo na tapos na ang kaso. Tulala si Blair habang pinagmamasdan ang mga kalaban niya na nagyayakapan. Napatingin siya kay Ace na panay ang mura at galit na galit ang mukha nito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung tinikam mo lang sana ang bibig mo, hindi mangyayari ito. Sisi pa sa kanya ng magandang babae na kasama. Anong ibig mo sabihin? Mas lalong nalilisik ang mata ng dalaga at itinulak-tulak pa si Blair. Ano ang ibig kong sabihin? Pubita ka! Natapos na! Hindi niyo na mababawi ang lupain niyo dahil natalo tayo sa kasong ito. Hindi lamang iyon, dahil ipinahiya mo pa si Ace. Sinira mo ang pangalan niya. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kitang tulungan sa una pa lang. Ani nito. Shut up, Leila. Tama naman ako, hindi ba Ace? Sa tingin mo, hindi ito magiging issue? Pagtatawanan ka ng lahat. Dahil lamang sa bobong babae na ito, hinayaan mo? I said shut the hell up! Malakas na sigaw ni Ace na nagpasiklot sa dalawang babae. Let's go. Saka hinila ni Ace si Blair paalis doon. Hindi na mapigilan ang mga luha ni Blair na patuloy sa pagtulo. Nabigo siya na bawiin ang lupang kanila. Ano pa bang mukha niyang maihaharap sa pamilya kung binigo niya ang mga mamamayang umaasa sa kanya? Patawarin mo ko, Ace. Hindi ko sinasadya. It's okay. Malamig nitong sabi. Hindi na siya muling pinansin ng binata hanggang sa makarating sila sa mansyon. Nilagpasan din siya nito at dumiretso siya sa opisina. Gusto mang kausapin ni Blair ang lalaki, ngunit natatakot siya. Anong nangyari, Blair? Bakit mukhang galit si Sir? Kamusta naging kaso nyo? Nag-aalalang tanong pa ni Carlene. Imbis na sumagot, luha lamang ang naisagot ni Blair. Umiyak siya sa bisig ni Carlene at doon inilabas ang lahat ng hinanakit. Mayroon pang isang bagay na napagtanto si Blair habang pinapanood ang binata na mawala sa paningin niya. Umiibig siya kay Ace. Wala siyang maalala kung kailan ito nagsimula, ngunit nakita na lamang niya ang sarili na nasasaktan sa ginawa nito. Mahal ko na ata si Ace, Carlene. Mahal ko na siya. Pag-amin niya sa kaibigan. Patay tayo dyan, Blair. Lalaki ang gusto ni Sir. Sagot naman ni Carlene. Tuluyan na ngang nawala ang lupain ni Blair sa kanilang nayon. Marami na rin ang may galit sa kanya. Kaya naman umasa ang mga ito na may babalik ang kanilang tirahan. Walang mukhang maiharap si Blair, lalo na sa kanyang kaibigan na si Nora. Nora, galit ka ba sa akin kasi hindi ko nagawang maibalik ang lupain natin? Bakit naman ako magagalit sa'yo, Bear? Hindi mo naman kasalanan kung bakit natalo tayo sa lintik na kaso na yan. Pero maniwala ka sa akin, hindi ako galit sa'yo. Dahil gusto pa kitang pasalamatan kasi ngayon ay may matitira na kami sa Maynila. Mamasa-masa pa ang gilid ng mata ni Nora nang sabihin ito sa kaibigan. Paano? Hindi rin naitago ni Blair ang tuwa para sa kaibigan nito. Ito rin ang pangarap nila noon pa, ang makaalis sa bundok at manirahan sa Maynila. Nakita na rin sa wakas ni Blair ang ganda ng Maynila at isa lamang ang masasabi ni Blair. Mababalik siya dito dahil kay Ace. Nais niyang ipagtapat ang tunay na nararamdaman. Nakausap ni Itay ang kapatid niyang may paupahan ng bahay sa may Pasay.
Doon na kami maninirahan, Blair. Ipinasok din ako ni Itay sa kakilala niyang may tindahan ng patuka. Kaya alam mo, parang simula na ito ng bagong buhay ko. Magkikita pa naman tayo, hindi ba? Puno ng pait at lungkot ang boses ni Blair nang itanong iyon sa kaibigan. Nakatanggap pa ng sapak sa braso si Blair dahil sa kadramahan nito. Baliw, malamang, ikaw lang naman ang nag-iisa kong kaibigan. At malamang, magkikita pa rin tayo. Gusto ko pag nakita tayo ulit, nasa taas ka na. At tinitingala ka na ha. Tuparin mo ang pangarap mo. Oo, Nora. Pangako ko sa'yo, sa muling pagkikita natin, naabot ko na ang pangarap ko. Puno ng determinasyong sabi ni Blair sa kaibigan. Sa huling pagkakataon, nagyakapan pa sila bago maghiwalay ang kanilang landas. Nakausap na rin ni Blair ang kanyang mga magulang tungkol sa pagbabalik niya sa Maynila. Nais niyang magtrabaho sa poder ni Ace hanggang sa maging karapat-dapat sa pagmamahal nito. Wala na rin sinabi ang kanyang mga magulang, kundi ang ipagtabuyan siya, kaya tinanggap na ni Blair ang pag-iisa. Kuya Ruben, pwede na po tayong umuwi sa mansyon? Nakangiting aya pa niya sa butler ni Ace na naging driver ni Blair. Wala ka na bang nakalimutan? Hindi na tayo babalik dito, Blair. Umiling si Blair sa butler at saka na siya pumasok sa sasakyan. Ito na ang simula ng pagbabago ng buhay niya. Kailangan na rin niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Kuya Ruben, may alam po ba kayong trabaho na pwede kong pasukan? Sa tingin ko kasi, wala naman dapat applyan sa mansyon. Yung pwede po ang hindi nakakaintindi ng wikang Ingles. Sinabi mo na ba yun kay sir? Pwede ka naman magtanong sa kanya dahil mas maraming kilala si sir na pwede mong applyan. Nahihiya po kasi ako, Kuya Ruben. Naku, huwag kang mahiya. Alam mo naman na mahalaga ka kay sir. Ikaw pa ba? Hindi ka matatanggihan ni sir. Bola pa sa kanya ni Ruben, kaya mas lalong kinabahan si Blair. Hindi naman siguro, Kuya Ruben. Ikaw ang bahala. Kibit balikat pa nito kaya hindi na nagsalita pa si Blair at hinayaan itong magmaneho. Sa maingay na lugar, patay sindi ang mga ilaw. Narito si Ace at panay ang tungga ng alak. 3 araw na rin siyang hindi umuwi sa mansyon. Kahit kating-kati na siya na makita si Blair, nahihiya siya sa dalaga dahil wala siyang magawa upang maibalik ang lupain ng mga ito. Ngayon lang kita nakitang uminom ng ganyang karami, Ace. Spill it at makikinig ako sa mga sasabihin mo. Dahil ba yan sa babaeng pinatuloy mo ngayon sa pamamahay mo? Pagbubukas pa ni Alistair, ang kaibigan niyang basagulero. Manahimik ka muna, Del Prado. Hindi maayos sa mood ko ngayon. Ilang beses ako naglinis ng kalat mo kaya kahit ngayon lang, huwag mo akong sagarin. Pagbabanta pa ni Ace. Nagtataka lang ako dahil ang isang kalmado at mataas ang tingin sa sarili ay narito ngayon sa bar at nagpapakalasing. Pinsan, kailangan mo rin mabigo dahil hindi araw-araw Pasko. Kung mahal mo ang babaeng yan, then make love to her. Shut up. Hindi ako tulad mo na tirador ng mga babae, Del Prado. Iba siya sa mga babaeng nakilala ko, okay? I can't. Ayaw ko siyang ma-disappoint sa akin dahil hindi ko man lang siya natulungan sa lintik ng mga hayop na yun. Tinawag pa akong pinakamagaling na abogado. Kung sa simpleng lintik na kasong yun, wala akong nagawa. Gusto mo na bang ipatumba ko sila? Para naman matapos na ang problema mo at hindi ka na magmukmuk dyan. Mas mabuti na lang siguro kung umuwi ka na at mag-usap kayo ng babae mo. Mas mabuti na yan, at least mas makakasama mo pa. Sabi ni Alistair. Hindi ka talaga marunong mag-comfort type ka. Pero salamat sa advice mo sa akin. Mauna na ako. Uulitin ko lang na tama na muna ang pagbabasag ng bungo dahil ayoko munang maglinis ng mga kalat mo. Pagpapaalala pa ni Ace sa kaibigan na kinakabit balikat nito. Umuwi si Ace dala ang lakas ng loob at ang tama ng alak sa sistema niya. Pumasok muli sa isipan niya ang inosenteng mukha ni Blair. Mas nakumpirma niya ang sariling nararamdaman na totoong nahulog na nga siya sa dalaga. Kaya ganito na lamang ang nararamdaman niya na halos gusto niyang ibigay ang lahat rito. Napamura pa si Ace nang maamin niya sa sarili na umiibig na siya. Pinagpapawisan naman ng malamig si Blair habang dahan-dahang binubuksan ang malaking ref sa kusina ng mansyon upang kumuha ng gatas. Itinuro na sa kanya ni Ace ang lahat ng dapat niyang matutunan. Noong una ay nangangapa pa si Blair, ngunit sa katagalan ay nasanay na siya sa mga high-tech na gamit na ngayon lamang niya nagamit. Paano na nga kasi gamitin itong initan ng tinapay?
Ang alam ko ay ipapasok ko dito sa 2 butas ang tinapay tapos pipihitin ito pababa. Kausap niya sa sarili habang pinagmamasdan ang initan ng tinapay. Pero paano kaya kakasya itong pandesal? Saka saan kasi nakalagay ang mga pampalasa? Alam ko dito nakalagay eh. Muling kausap ni Blair ang sarili. Hindi napansin ang paglapit sa kanya ni Ace na kanina pa pala siya pinapanood. Kanina pa rin hindi mawala ang malapad ng ngiti ni Ace habang pinapanood ang dalaga na maguluhan sa mga bagay na hindi nito alam. Pigil na pigil niya ang paglabas ng malakas na halakhak nang pilitin nitong ipasok ang pandesal sa toaster. Iniwan din itong nakabukas ang ref dahil sa pag-iisip ng ibang bagay. Tumiretso na si Ace sa dalaga at ipinalupot ang mga braso sa bewang nito. Habagin, impakto ka! Kulat pang hiyaw ni Blair. Ace? Bakit ka nang gugulat? Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi kita napansin? Yeah, ang cute mo nga habang naguguluhan ko paano gamitin ang mga yan. Pinagtatawanan mo ba ako? Maktol pa ni Blair, kaya naman lumubo ang magkabilang pisngi nito. Mas lalong natukso si Ace na kagati ng pisngi ng dalaga, kaya wala sa sariling binuhat ang dalaga at iniupo sa ibabaw ng sink. Anong ginagawa mo? Baka masira ang hugasan ng plato, Ace. Natatakot pa nitong sabi. Sumubok magpapalag si Blair, pero ikinulong pa rin ni Ace ang dalaga gamit ang 2 kamay. Blair, Malambing pang tawag ni Ace sa pangalan ng babae. Namula ang magkabilang pisngi ni Blair dahil sa ginawa niya, mas lalo lamang lumakas ang loob ni Ace na magpatuloy. Bakit, Ace? can I court you? Tanong pa ni Ace, kaya naman nangunot ang kilay ni Blair. Ha? Hindi nga ako nakakaintindi ng wikang Ingles, Ace. Iilan lamang ang alam ko. I really love you, Blair. I freaking love you. Ace, hindi ko maintindihan. Maktol pang sabi ni Blair, kaya naman mas lalong nangunot ang kilay nito. I want to kiss you right now. Can I? Namaos pa ang boses ni Ace at saka napatingin sa namumulang labi ni Blair. Can I, Blair? Can I kiss you? Ulit pa ni Ace. Oo naman, basta ikaw kasi gusto kita, Ace. Umamin sa wakas si Blair sa lalaki. Ang kaninang mukha ni Ace na puno ng pagtitimpi ay napalitan ng pagkagulat. Pardon? Pako? Kailangan mo ng pako? Ano naman ang papako mo? Natatangang sabi pa ni Blair. Ang sabi ko, pwede mong pakiulit? Gusto kita, Ace. Gustong gusto. Sorry na dahil hindi ko napigilan na mahalin ka. Nakayuko pang amin ni Blair sa binata. Really? Kung ganun, ngayong gabi, sisimulan ko na ang paniligaw sa'yo. Kumislap-kislap pa ang mga mata ni Blair bago sinang-ayunan ang sinabi ni Ace. Nagyakapan pa silang dalawa at nagkulitan hanggang sa dalawin sila ng matinding antok. 2 araw ang muling lumipas na magsimulang mag-date si Ace at Blair. Ngunit ngayon pa lang ay sumasakit na ang ulo ni Ace dahil sa kamangmangan ng dalaga. Narito sila ngayon sa labas ng mamahaling restaurant matapos silang palabasin ng may-ari nito. Sorry na. Hindi ko naman talaga alam kung para saan yun. Ang akala ko ay kinakain sila at pwede hulihin. Nakangusong sabi ni Blair habang pinipisil ang matigas na braso ng binata. Dapat kasi nagtanong ka muna sa akin, Blair, bago mo hinuli ang isda sa aquarium at pinagcha-chop-chop sa mismong table natin. Kung hindi lang talaga kita mahal, dinala na kita sa kindergarten. Ani naman ni Ace na yakap na ngayon ang dalaga. Ang sabi kasi nung lalaki ay kunin ko lang daw ang gusto ko at pwede ko naman daw lutuin. Hindi ko naman alam na display pala yun. O siya, tara na at pumunta na lang tayo sa Jollibee. Doon ka na babagay. Saka pinisil ni Ace ang pisngi ng dalaga. Ang kaninang mga mata ni Blair na nagtatampo ay muling kuminang dahil minsan nang dinala si Blair sa malaking bubuyog na kulay pula. Dinala siya ni Carlene dito noong wala silang alam na kainin. Sa bubuyog na kulay pula? Yung may damit pero walang salawal? Ani pa nito. Oo, kaya sana behave ka, okay? Ipapasok kita sa high school sa susunod na buwan. Dito na napahinto sa paglalakad si Blair. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya sa sobrang kaba. Ano sinasabi mo? Ipapasok mo ko sa high school?
Tumingin naman sa kanya si Ace habang nakapaskil ang malawak na ngiti sa labi nito. Yes, I know. Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Inaayos ko na ang lahat ng kailangan mo at papasok ka na lang. Tura ni Ace. Pero bakit? Bakit mo ito ginagawa, Ace? Ganoon mo na ba ako kamahal para gawin mo ito? Yes, I love you. Kaya bibigay ko sa'yo ang lahat. Huwag ka na umiyak dyan dahil hihintayin kitang maabot ang pangarap mo. Susuportahan kita hanggang sa maging matagumpay ka na sa buhay. Ace naman eh. Pinapaiyak mo naman ako. Pinunasan ni Ace ang takas na luha sa pisngi ng dalaga habang humahagikik. Malabo pa sa pagputi ng uwak na nanaisin ni Ace na maging ganito ka-cringe. Subalit ngayon, nagawa niya ito ng hindi namamalayan. Ang mga kaibigan niya noon na tinatawanan niya dahil sa pagiging baliw sa mga asawa o nobya, hindi niya aakalain na isa rin pala siya sa gagawa nito. Nakakahibang man sabihin para kay Ace, ngunit kahit ano pa ang hilingin ni Blair, ay hindi siya mangingimi na ibigay ito. Sa gilid ng parking lot, isang pulang sasakyan ang kanina pa naroon. Lula ng sasakyan nito ang isang babaeng nagngingit-ngit sa galit dahil sa nakikita ngayon. Si Ace na lalaking matagal na niyang pinapangarap ay nagpapakabaliw ngayon sa isang babaeng wala sa kalingkingan niya. Hanggang kailan tayo manonood ng loving-loving ng dalawang yan? Saka, yan ang sagot sa kaibangan mo kay Del Prado. No! Hindi ako papayag na matalo lamang ng babaeng mangmang na yan. Tatanggapin ko pa kung isang edukada at sopistikada na babaeng galing sa makapangyarihang pamilya. Pero isang tagubundok? Mangmang? Stupida? Bubita? Ang makakaapak sa akin? Hindi ako papayag. Puno ng gigil at galit na sabi ni Leila habang pinapanood si Blair at Ace na magyakapan sa may parking lot. Ang tanong dyan, kung ano nga ba ang mapapala mo? Mukhang baliw na baliw ang lalaking kinababaliwan mo. Sisirain ko sila hanggang sa kusa nang umalis ang bubitang yan sa buhay ni Ace. Ipapamukha ko sa kanya kung gaano siya kalayo para kay Ace, na hindi siya nararapat dahil isa lamang siyang daga. Ani ni Leila at mas lalong humigpit ang tangan sa manobela ng sasakyan. Paano kapag nalaman ni Del Prado na ikaw ang may kasalanan kung bakit siya iniwan ng babae na yan? Kakayanin mo kaya ang consequences na naghihintay sa'yo? Hindi naman sa hindi kita susuportahan pero isipin mo ang kaakibat ng kapalit na gagawin mo. Huwag mo ipilit ang hindi pwede sa'yo. Parang susi lang yan. Bakit mo ipipilit na buksan ang kandado kung tangan mong susi ay hindi para sa kandadong yun? Aagawin ko ang susi at mananahimik tayo na parang walang nangyari. Hindi sa ganitong babae ako magpapatalo. Ikaw ang bahala dyan, basta. Ako, binalaan kita. Wala kang maririnig sa akin kapag pumalpak ka. Pagbabanta ng kaibigan ni Leila, umalis na lamang sila ng tahimik dala ang sama ng loob ni Leila. Kailangang mawala ni Blair sa landas ni Ace. Yan ang nasa isip ni Leila. Sa tagal niyang inakit at tiniis ang pantataboy ng lalaki, ay babagsak lamang pala ito sa babaeng mangmang. Hindi siya makakapayag. Kung kailangan niyang sumira ng relasyon, ay gagawin niya. Muling nagdaan ang isang buwan at payapang nakakapag-aral na si Blair sa isang pribadong paaralan. Naging kakampi ni Blair si Carlene sa tuwing inaapi siya ng ibang tao, ngunit dahil malaki ang pangarap niya sa sarili, binabalewala niya ito. Ano naman ang ibig sabihin ng, "Can you hold my hand?" Kokonti pa lang kasi ang mga nalalaman ko sa wikang Ingles. Ani ni Blair, tanga ng English textbook niya dahil sa pag-aaral ng Ingles. Tama ka ng nilapitan mong tao, Blair. Kung di mo natatanong, ako ata ang best in English nung nag-aaral ako. Pagmamayabang pa ni Carlene na wala nang ibang ginawa kundi ngatain ang merienda ng dalaga. Kung ganon, ano ang Tagalog ng "Can you hold my hand"? Easy. Ang ibig sabihin yan ay huwag mong hawakan ng paa ko. Hiyaw pa ni Carlene. Paano naman ang "Don't touch me. If you love her, then choose her"? Muling pagtatanong ni Blair sa kaibigan. Teka, medyo mahirap na yan. Hayaan mo iproseso muna ng utak ko. Ang Tagalog ng "don't" ay "wag". Tumango naman si Blair. Ang touch naman "na-touch ka". Tumangong muli si Blair. Ang "me" ay "ako". Tapos ang "if you love her" ay kung mahal mo sila. Ang "choose her" yan ata yung past tense ng cheese. Nagkamot pa ng batok si Carlene.
dahil maski siya ay hindi maalam sa wikang Ingles. Dahil elementarya lamang ang kanyang natapos sapagkat maagang namulat sa pagtatrabaho upang mabuhay ang sarili. Ang talino mo talaga, Carlene. Panigurado, magkakaroon ako ng mataas na marka nito. Masayang sabi pa ni Blair. Sabi nga nila, nakakambal ng kaligayahan ang kalungkutan. Kaya naman hindi rin nagtagal ang kaligayahan ni Blair. Dahil haharapin niya ngayon ang susubok sa katatagan niya at kung hanggang saan aabutin ang pagmamahal niya kay Ace Del Prado. Napansin ni Blair ang hindi madalas pag-uwi ni Ace simula noong 1 linggo. Ang madalas nitong dahilan ay masyadong busy sa trabaho dahil sa dami ng kanyang kliyente. Naiintindihan nito ni Blair, ngunit minsan ay hindi niya mapigilan na magtampo dahil namimiss na niya ang kanyang nobyo. Nagkaroon na rin ng malinaw na label ang relasyon nila at walang kasing pantay na saya ang araw na magpasya silang maging magnobyo at nobya. Blair, hindi ka pa ba matutulog? Baka hindi na naman umuwi si Sir at may pasok ka pa bukas ng umaga. Sabi ni Carlene na kanina pa rin nag-aabang sa pag-uwi ng lalaki. Hindi ba talaga siya makakauwi? Pwede naman natin siyang puntahan kung saan siya nagtatrabaho, hindi ba? Namimiss ko na talaga siya. Naku, pwedeng-pwede tayo magpahatid kay Kuya Ruben mamaya pagkatapos ng klase mo. Pero sa ngayon ay matulog ka na lang muna dahil hindi na talaga uuwi si Sir. Kahit labag sa loob ni Blair ay sinunod pa rin niya ang sinabi ng kaibigan. Itinulog na lamang niya ang lungkot at pagkamis sa binata. Wala naman siyang magagawa kundi ang suportahan ito sa kanyang trabaho at hindi na siya bata para isipin pa ito. Kinabukasan, maagang pumasok si Blair sa paaralan. Maaga din natapos ang klase niya, kaya naman minabuti niyang puntahan si Ace sa kumpanya nito. Sa loob ng kumpanya sa may lobby, napansin niya ang masasamang titig sa kanya ng mga tao. Mga nanghuhusgang tingin, kaysa magpaapekto, hinayaan niya ang mga ito. Hindi pa siya nakakalapit sa pintuan ng elevator nang harangin siya ni Leila. Anong ginagawa ng bubitang tulad mo dito? Maanghang na sabi ni Leila. Ngunit pinanatili ni Blair na tikom ang kanyang bibig. Pupuntahan ko lang si Ace. Anya, sa tingin mo ba gusto ko pa makita ni Ace sa lagay nito? Hindi ba 1 linggo ka nang hindi inuuwian ni Ace? Wala ka bang napapansin? Wala akong alam sa sinasabi mo. At saka nagtatrabaho siya, kaya naiintindihan ko. Matapang na sabi ni Blair kay Leila na kanina pa nag-aamok. Talaga ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na nagsawa na siya sa isang tangang katulad mo? Paano kung napagtanto pala niya na nakakahiya ang pumatol sa isang babae na walang ambag sa buhay niya? Na nakakahiyang ipakilala sa lahat? Ni minsan ba, hindi mo naisip yon? Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Leila nang makita ang nasasaktang itsura ng babae. Sasabihin naman sa akin ni Ace kung may problema siya sa ganyan. Isa pa, hindi kita papaniwalaan. Dahil gusto mo lamang kaming sirain. Sirain? Kayo? Sa tingin mo ba, mag-aabala pa akong sirain kayo kung pwede naman magkusa si Ace na iwanan ka? Hindi magagawa ni Ace sa akin yon. Matatag pa rin na sabi ni Blair, pero sa loob ng kanyang utak ay naglalaro na ang mga katanungan. Ikaw ang bahala at huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Sige lang at magpunta ka sa opisina niya pero may isa muna akong regalo sa'yo. Nawala lalo ang ngiti sa labi ni Blair nang makita ang nagpupuyos na mukha ng ina. Matagal nang walang balita si Blair sa pamilya dahil itinakwil na rin siya ng mga ito. At nang matuto siyang gumamit ng cellphone ay nakakausap niya ang kapatid na lalaki paminsan-minsan. Ito pala ang dahilan kaya halos hindi ka na umuwi sa amin? Nagpapakasarap buhay ka lang ah. Habang kami ng pamilya mo ay parang mga aso na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Malakas na sigaw ng ina ni Blair kaya naman nakaagaw na ito ng atensyon sa lahat. Nay, paano kayo nakarating dito? Kumusta na po kayo? Kaysa sagutin siya ng kanyang ina, isang malakas na sampal ang natawa ni Blair mula sa kanya. Sa lakas nito, dumugo ang gilid ng kanyang labi. Ang kapal ng mukha mong tawagin pa akong ina? Nagpapakasasa ka naman dito? Natigil ang kapatid mo dahil sa wala kaming maipaaral. Tapos, nakasuot ka niyan? Ang kapal na mukha mo, Blair. Hindi dapat kita iniluwal dahil malas ka sa buhay ko. Mahal,
tama na yan. Awat naman ng ama ni Blair. Bakit? Totoo naman ah. Bakit ko ba iniluwan ng malakas na yan? Kung di mo lang ako pinigilan noon, matagal na sana yan wala. Ngayon, nasa na yan? Ginamit niya ang ganda niya, ang katawan niya, upang guminhawa ang buhay, hindi ba? Nakakahiya kang bubita ka. Sagad sa buto ang mga sinabi ng ginang kay Blair. Wala din magawa si Blair kundi ang lumuha ng tahimik habang tinitiis ang masasakit na salita at pamamahiya sa kanya ng sariling ina. Nay, relax lang po kayo dahil medyo nakakaagaw na po kayo ng atensyon. Singit pa ni Leila na abot langit naman ng tuwa. Lalo na nang makita ni Leila ang binatang si Ace na kausap ang isang shareholder. Ang may pinakamalaking share sa kumpanya nila. Sinamantala niya ito at inalalaya ng ginang. Hindi naman po siguro ito magagawa ni Blair kung wala siyang ambisyon. Hindi po ba dapat na maging masaya kayo? Maaahon po kayo sa hirap ng buhay. Maaahon? Kung pagbabasa nga ay hirap na hirap yan? Kung sino man ang lalaking pumatol sa'yo, ay dapat nang magising sa katotohanan. Nay, hindi ho ganyang tao si Ace. Mahal ho namin ang isa't isa. Katwiran ni Blair. Mahal? Saan ang pagmamahal na sinasabi mo? Nasa uniforme? Anong ginawa mo upang mabilog mo ang ulo ng lalaking yan, ha? Wala kang maiaambag sa kanya. Ang nababagay sa'yo ay sa bukid at magtanim ng gulay at mag-alaga ng hayop. Mahal, tama na. Marami nang nakatingin sa atin. Hayaan na natin ang anak mo na gawin ang gusto niya dahil nasa tamang edad na siya. Kung mahal niya ang lalaking yun, maging masaya na lamang tayo. Hindi, Baron. Dapat natin isaksak sa isip ng bubita na ito na wala siyang kwenta. Hindi siya nababagay sa isang edukadong lalaki. Hindi man lang niya inisip na nakakahiya sa mga kakilala natin na malalaman na kaya lang naman siya umahon ay dahil laging talandi siya. Inay, tama na pwede. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Dahil hindi ko magagawa yon. Ito ang dahilan kaya mas ginusto ko na lamang sa tahanan ng ibang tao. Dahil mas ramdam ko pa na pamilya nila ako kaysa sayo. Buong buhay ko, ipinamukha mo kung gaano ako kamangmang na tao. Lagi na lang ang kapatid ko ang mahalaga sa'yo at wala nang iba. Nay, anak mo rin po ako. Nakalimutan mo na anak mo rin ako. Malakas na sigaw ni Blair sa kanyang ina kung saan sumabog na ang lahat ng hinanakit niya sa babae. Bakit? Wala akong nararamdaman na pagmamahal mo ni minsan. Palagi na lang ako nagpaparaya dahil lamang sa kagustuhan kong maging masaya ka sa akin. Pero ang lahat ng yan ay wala pa rin saysay sa'yo. Sa tingin mo ba naaawa ako sa'yo? Isa kong malaking pagkakamali sa buhay ko. Hindi na ituloy ng ginang ang sinasabi nang hawiin siya ni Ace palayo sa nobya. Inilagay pa nito ang suot na coat sa katawan ng dalaga at niyakap ng sobrang higpit. Nasaksihan niya ang lahat ng sinabi at ginawa ng sarili nitong ina sa babaeng iniingatan niya. Galit na galit siya dahil ngayon lamang niya nakita kung paano masaktan si Blair dahil lamang sa panlilimos ng pagmamahal sa mismong pamilya na hindi naman maibigay sa kanya. Ito ba ang lalaking nilandi mo, Blair? Ito ba ang lalaking napikot mo, ha? Gusto ko lang sabihin sa'yong bastos ka na hindi ka sasaya sa anak ko dahil isang mangmang yan at walang kwenta. Manahimik ka. Ikaw ang mangmang dito at hindi ang anak mo. Hindi ka ba nahihiya na sarili mong anak ginaganyan mo? Ipinangangalandakan mo lang sa lahat na narito na hindi ka dapat maging ina. Puno ng poot na sambit ni Ace sa ina ni Blair. Sige, sa'yo na ang bubitang yan dahil pabigat lamang yan sa pamilya ko. Ito ang tatandaan mo, wala ka ng pamilyang babalikan pa. Nay! Garalgal pang sabi ni Blair at sinubukang habulin ang ina, ngunit pinigilan siya ni Ace. Ace, si Inay. It's okay. Listen, Blair. Hindi mo kailangang pilitin ang mga taong ayaw sa'yo. Kung nakakaya nilang baliwalain ka at hindi makita ang halaga mo, nandito ako para makita ang halaga mo. Blair, nandito kami, okay? Si Carlene, si Ruben at ako. Kami na ang bago mong pamilya. Ani ni Ace. Pinunasan ni Blair ang kanyang luha at tumingin ng diretsyo kay Ace. Uwi na tayo, Ace. Please, umuwi na tayo. Kinarga ni Ace ang dalaga kahit na sinubukan na naman itong pigilan ng ina ni Blair. Dahil sa galit ni Ace sa sariling pamilya ni Blair, hinawi lamang niya ito at saka na ito naglakad papaalis.
Ngunit may pahabol pang sinabi ang ina ni Blair. Itong tandaan mo, Blair. Wala ka ng pamilyang babalikan kapag sumama ka sa lalaking iyan. Humigpit lamang ang kapit ni Blair kay Ace at mas lalong isinuksok ang muka sa gilid ng leeg nito. Huwag ka mag-alala, dahil aalagaan at mamahalin ko si Blair ng higit pa. Malamig na tugon ni Ace sa ginang. Kaysa matauhan ng ginang ay mas lalo lamang itong nagalit, kaya mas lalo itong nagwala. Nakaramdam ng pag-aalangan si Leila dahil nagiinit na ang diskusyon, kaya susubukan sana nitong makaalis ng palihim nang harangan siya ng nakakatakot na binata. Sa tingin mo ba, makakaalis ka lang ng ganun kadali, attorney? Nakangisi pang sabi ni Alistair kay Leila. Tahimik na umuwi si Ace at Blair sa mansyon. Sumalubong pa sa kanila si Carlene na may pag-aalala sa muka. Subalit pinili ni Ace na lagpasan ng katulong at saka niya dinala si Blair sa loob ng kanyang silid. Inilapag niya sa ibabaw ng kama at saka lumuhod sa paanan nito upang mapantayan ang muka. Are you regretting this? Gusto mo bang kausapin muli ang inay mo? Hindi na, Ace. Hindi naman mababali ang sinabi ni inay kahit na umiyak pa ako ng dugo sa harapan niya. Bata pa lamang ako, isang malaking katanungan na sa akin kung bakit galit na galit siya sa akin. Kung ang pagkawala ko sa buhay nila ang ikatatahimik nila, sino nga ba ako para hindi bigay sa kanila, hindi ba? Baka sa ganitong paraan, mapasaya ko man lang siya. Pinilit ngumiti ni Blair habang sinasabi ang mga katagang iyon. Ngunit parang punyal naman ito na tumatarak sa puso niya. Blair, alam ko, hindi appropriate ang araw na ito. Pero ito talaga ang pinagkakabalaan ko sa ilang araw na hindi ako nakauwi. I know, hindi dapat ito ang tamang oras pero let's get married. Isang makislap na singsing ang nilabas ni Ace. Ace? Alam ko, Blair. I'm sorry. Gusto lang kita bigyan ng masaya at kompletong pamilya. Mahal na mahal talaga kita. Ramdam ni Blair ang senseridad sa boses ni Ace. Pinagmamasdan pa niya ang binata nang humigpit ang tangan nito sa singsing dahil hindi siya makasagot. Ace, isa akong mangmang, bubita, stupida, o kung ano pa ang tinawag nila sa akin. Hulog ka ng langit sa totoo lang. Kaya ang swerte ng babaeng mamahalin mo. Kasi ikaw na yan eh. Blair. Pero kahit mangmang pa ako o tanga, pwede naman ako maging makasarili kahit isang beses lang, hindi ba? Nagsimula na naman magtuluan ang luha ni Blair habang pinagmamasdan ang mukha ni Ace. Oo naman, Blair. Walang masama na maging selfish ka. Yun ang gusto ko. Ang maging madamat ka ngayon. Ace, magpakasal na tayo. Mahal na rin talaga kita ng sobra. Ikaw na lang ang meron ako. Wala nang sinayang na oras si Ace at isinuot sa dalaga ang singsing. Panay ang pasasalamat pa niya sa dalaga at ang pagsasabi na mahal niya ito. Mangangako na aalagaan siya at hindi pababayaan. Sisiguraduhin ni Ace na magiging buhay prinsesa si Blair sa piling niya dahil ang kaligayahan nito ay ang kaligayahan rin niya. Taon ang lumipas, walang perpektong relasyon. Yan ang natutunan ni Blair. Hindi rin naging smooth ang buhay asawa nila ni Ace. Ngunit ang mga away nila ang naging susi upang matuto sila sa buhay. Ito lang ang nagpatatag sa kanilang dalawa. Daddy, nakatitig ka na naman sa larawan niya ni Mommy. Hindi mo ba alam na kanina pa po ako nakikipag-usap sa hangin? Maktol na maliit na bubuit na pumalos sa pisngi ni Ace. Anak naman, badang basta na lamang na mamalo ng pisngi. Hindi mo dapat ginagawa yan, lalo na kung mas nakakatanda sa'yo. Pangangaral naman ni Ace sa anak. Sorry po, Daddy. Namimiss ko na kasi si Mommy. Daddy, kailan po siya uuwi? Hindi ko rin alam, anak. Parang hindi mo kilala ang mami mo. Na ayaw palampasin ang opportunity na to. Ani naman ni Ace sa kabinuhat ang 4 na taon na anak na babae. Matapos nilang maikasal ni Blair, hinayaan na muna ni Ace na makapagtapos sa pag-aaral ang asawa. Ngunit biglang dumating sa kanila si Blythe, ang nag-iisang anak nila na nagmana sa asawa. Matapos maabot ni Blair ang makatapos sa kolehiyo, tinupad naman ito ang pangarap na makapagtrabaho. Naiwan si Ace sa bahay upang alagaan ang anak nila para maabot ng asawa ang pinapangarap nito. Naroon si Ace sa lahat ng achievements ng asawa,
lalo na nang maging isang magaling na financial consultant si Blair. Tawagan po kaya natin si Mommy. Isang linggo na po siyang wala, Daddy. Paano pag napagod si Mommy? Sino po mag-aalaga sa kanya? Paano niyo po mamasahihin ang likod niya? Namuuna nga ang luha sa gilid ng mata ng pasaway na bubwit. Sa bungad ng pintuan ng sala, hindi napansin ng mag-ama ni Blair ang pagdating ng babae. Susurpresahin niya sana ang mag-ama nang marinig ni Blair ang usapan ng mga ito. Pero miss ko na po si Mommy. Anak, babalik din si Mommy. Kailangan natin siyang suportahan, okay? Kasi magaling si Mommy. Ayaw mo ba nun? At may mga natutulungan siya. Kunti pang araw, anak. Makakasama na natin si Mommy. Kailangan niya magtrabaho doon kasi maraming umaasa sa kumpanya natin, anak. Marami tayong pamilyang tinutulungan. Kahit hindi pa maunawaan ng bata ang mga sinabi ni Ace. Napako naman si Blair sa kinatatayuan. Sa tagal niyang natutok sa pag-abot ng kanyang pangarap, may dalawang mahalagang tao pala siyang napapabayaan na. Hindi na pigilan ni Blair na maluha habang pinapanood ang mag-ama. Honey, Blythe, sorry. Atungal ni Blair, kaya naman napakislot ang dalawa. Mommy! Sigaw pa ng bata saka sumalubong ng yakap kay Blair. Tiningnan lamang sila ni Ace habang may ngiti sa labi. Hindi mo ba ako yayakapin? Hindi mo ako na-miss? Maktol pa ni Blair sa asawa. What do you want me to do? Tudyo pa ni Ace kahit kitang-kita naman ang pangungulila sa mga mata. Hug me and kiss me, Ace. I really missed you. Ani ni Blair. Wala nang sinayang na oras si Ace at inisang hakbang niya ang pagitan nila ng asawa. Niyakap niya ng sobrang higpit ang asawa at paulit-ulit na nagpapasalamat na naging ligtas ito. Hindi na ako aalis ulit, Ace. Tama na ang lahat ng pangarap ko dahil naabot ko na sila. Ang gusto ko naman ngayon ay makasama kayo. Kayo naman ngayon. Ani pa ni Blair. Yeah, pumawi ka sa amin. Gatong pa ni Ace bago hinalikan ang asawa sa labi. Ew! Arte pa ng anak nila kaya napangiti silang dalawa habang magkadikit ang mga labi. Tinakpan ni Ace ang mata ng anak at mas pinalalim ang halika nila ng asawa dahil sobrang pagkamis nito sa kanya. Wakas. Shoutout po kay Mards OFW from KSA, Catherine Bautista from Laguna, Cherry Reposo from Taguig City, Van Rugen Toledo from Jensan, and Maria Teresa Tamayo Garque.